Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Last day ng Team USA training camp ngayon bago sila sumabak sa friendly game laban sa bansang Canada. At nagsagawa nga ang The Athletic ng botohan kung sino ba ang best player sa first 3 games ng Team USA camp. Ang bumoto nga ay mga player mula sa USA Select Team na nakalaban ang Team USA sa mga scrimmages. At ang nakatanggap nga ng pinakamadaming boto ay walang iba kundi ang soon-to-be 40-year-old 4-time NBA MVP LeBron James. Nakatanggap din ng boto ang 2-time MVP Stephen Curry, Jrue Holiday at Anthony Edwards. Nakatanggap sila ng tigda 2 boto. At tig-iisang boto naman ang former MVP Joel Embiid, 2-time Finals MVP Kawhi Leonard, Bam Adebayo at Anthony Davis. Ayon nga kay Amen Thompson ay sinabihan niya kaagad ang kanyang kambal na kakaiba nga daw sa LeBron. 40 years old na nga daw ito at siya pa din ang best player sa loob ng court. So it shows nga mga kaibigan na muling nangibabaw si LeBron sa mata ng mga nakalaban nila sa training camp despite the age at despite na napapalibutan siya ng mga mas batang future Hall of Famers. Kapag inisip mo nga na sa documentary noong Redeem Team sa Netflix ay pinakita na dito na sila ni Kobe Bryant ang 1A at 1B ng team, 2 alphas kung tawagin nga sa documentary. Well, that was 2008 mga kaibigan, 16 years ago. Halos 2 dekada na nga nakalipas. Wala pa nga sa NBA noong mga oras na yon si Stephen Curry. Si Anthony Edwards at Tyrese Haliburton ay kaka 7 years old pa lamang. Si Wembanyama ay 4 years old pa lang. Noong mga oras na yon ay sila na ni Kobe ang considered as the best players sa Team USA or even the world. At ngayon, 2024 na ay siya pa din ang sinasabi na best player na mga kasamahan niya. Fan ka man niya o hindi mo nga talaga maiiwasan na humanga at kung hindi mo pa din siya bibigyan ng credit sa kanyang napakatagal na dominance bilang isang basketball player, well magmumukha ka ngang walang alam sa basketball. Understandable nga kung mainis ka kay LeBron dahil sa kanyang paglipat sa Miami Heat, pagbuo ng mga super team, paggawa umano ng mga trade o kung ano pa man. Ngunit kung sasabihin natin na normal ang kanyang ginagawa, then obviously isa ka kang hater. Bukas ay magaganap na ang unang hamon ng Team USA, ang kanilang friendly game laban sa bansang Canada. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Nilabas na din mga kaibigan ang Final 12 ng France matapos ang 2 friendly game nila laban sa World Cup champions Germany. Ito ay kinabibilangan nila Nando De Colo, Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Frank Ntilikina, Matthew Strazel, Bilal Coulibaly, Joshua Yabusele, Andrew LBC, Isaiah Cordinier at Matthias Lassot. So wala pa nga dyan mga kaibigan ang top 2 picks sa NBA draft ngayon na sila Zachary Risache at Alexander Sarr, habang nakat naman si Killian Hayes na 7th pick noong 2020 NBA draft. Picks nga ito ng veteran and young talent mula sa NBA at EuroLeague. Inaasahan na ang host country France ang magiging pinakamalaking balakid ng Team USA patungo sa gintong medalya. Ganun pa man posibleng sa gold medal match lang nga sila magkita base sa pagkakapangkat sa kanila. Sa palagay nyo ba ay aling bansa ang posibleng magbigay ng pinakamatinding hamon sa Team USA?